Magandang umaga! Ngayong araw ay ating tatalakayin ang hinggil sa pagsasalisay. Alam niyo ba kung ano ang kahulugan nito? Ang pagsasalisay ay isang pagpapahayag na may layuning magkwento ng mga pangyayari. Ito rin ay sinasabing pinakamatandang uri ng pagpapahayag sapagkat dito nagsimula ang alamat, epiko at mga kwentong bayan ng ating mga ninunong Pilipino. Alam niyo bang mga kausayang dapat taglayin ng isang nagsasalaysay? Dapat ay mayroon kayo nito kapag sinasalaysay ninyo ang mga mahalagang kwento hinggil sa inyong buhay. Una ay ang kasanayang gramatikal. Ito ay ang tamang paggamit ng bararila sa pangungusap katulad ng wastong pagbigkas at pagbaybay ng mga salita. Ang ikalawa naman na kasanayan ay ang diskursal. Ito ay ang paggamit ng wikang binibigkas at sinusulat upang makalikha ng makabuluhan at maayos na pagpapahayag. At panghuli ay ang strategic. Dito naman ay ginagamit ng nagsasalita ang mga uri ng komunikasyon na verbal at hindi verbal upang maihatid ng mas malinaw at mas maayos ang mensaheng nais ipahayag. Saan-saan nga ba tayo kumukuha ng paksang ating isinasalaysay? Una, syempre sa ating sariling karanasan. Ito ang pinakamadali at pinakadetalyadong paraan ng pagsasalaysay sapagkat hango ito sa mga pangyayaring ating naranasan. Ang sumunod ay ang ating narinig o napakinggan mula sa iba. Maaaring ito'y usapan ng mga tao tungkol sa mga pinagtatalunang issue, mga balita sa radyo, telebisyon at iba pa. Subalit, tandaang hindi lahat ng ating naririnig sa iba ay totoo at dapat paniwalaan sapagkat laganap sa ating social media ang tinatawag na fake news. Ikatlo ay tungkol sa ating mga napapanood. Maaaring ito ay mga palabas sa sine, telebisyon, dulaang panteatro at marami pang iba. Napakaganda itong pag-usapan sapagkat talaga namang nakakalibang. Ikaapat ang likhang isip. Mula naman ito sa imahinasyon, katotohanan man o ilusyon ng manlilikha ng isang salaysay. Kabilang dito ang mga maikling kwento, nobela na ating nababasa. Mga panaginip o pangarap na pag-uusapan rin ito. Ang mga hangarin ng tao ay maaaring maging batayan ng pagbuo ng isang salaysay. At panghuli ay hinggil sa ating mga nabasa mula sa anumang teksto, sa libro o kaya naman ay sa internet. Mahalaga na mapag-usapan o maisalaysay natin ito para makita kung talagang naunawaan nga ba natin ang mga pangyayari sa ating nabasa. May iba't ibang uri tayo ng paraan ng pagsasalaysay at ito ay kadalasan na nakaayon sa mga akdang pampanitikan. Tukuyin nga natin batay sa inyong mga napag-aralan noong mga nakaraang taon ang mga uri na ito. Para sa una, ito daw ay nagdudulot ng isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa sa pamamagitan ng paglalahad ng mahalagang pangyayari sa buhay ng tauhan. Tama, ang kasagutan ay maikling kwento. Sunod, ito daw ay patulang pasalaysay ng mga pangyayari sa pamamagitan ng saknong. Tumpak, tulang, pasalaysay. Ikatlo, binibigyang diin dito ang bawat kilos ng mga tauhan, panlabas na kaanyuan kasama na ang pananamit, ayos ng bahok at mga gagamitin sa bawat tugpuan. Ang kwentong ito ay isinulat upang itanghal. Kadalasan gumagamit din ito ng script. Tama, ito ay tinatawag na dulang pandulaan. Sunod, nahati ito sa mga kabanata.
punong-puno ng mga masasalimuot na pangyayari. Mahusay, ang tamang sagot ay nobela. Sumunod, ito naman ay uri ng pagsasalaysay batay sa tunay na pangyayari sa isang tao. Tama! Ang sagot ay anekdota. Tungkol naman ito sa pinagmulan ng isang bagay o kung anuman sa ating paligid. Mahusay, ang sagot ay alamat. Ito ay tala ng buhay ng isang tao, pangyayaring nagaganap sa buhay ng isang tao mula sa kanyang pagkapanganak hanggang sa kanyang wakas o kamatayan. Magaling, ang tamang sagot ay talambuhay. Ito naman ay pagsasalaysay ng mahalagang pangyayaring naganap sa isang tao, pook o bansa. Tama! Kasaysayan nga ang sagot. At panghuli, ito ay pagsasalaysay ng isang pakikipagsapalaran, pagbabiyahe o paglalakbay sa isang lugar. Ngayon, tinatawag na itong vlog lalo na kung ito ay nasa anyo ng video. At ang tawag dito ay tala ng paglalakbay o travelogue. Ngayon ay alam nyo na ang mga kahusayang dapat taglayin sa pagsasalaysay, gayon din ang mga pinagkukuhanan natin ng paksa sa ating pagsasalaysay at syempre ang iba't ibang uri ng pagsasalaysay. Kaya naman may inihanda akong 5 katanungan para inyong sagutin at makita natin kung talaga nga bang naunawaan ninyo ang ating paksa sa araw na ito. Unang bilang, makikita ang paggalaw ni Mary Ann habang siya ay nagkukwento. Kumukunot din ang kanyang noo kapag may kapanapanabik na nangyayari at sumisilay ang ngiti sa bahaging nakakatawa. Anong uri ng kasanayan kaya ang kanyang ipinapakita? Tumpak! Strategic ang kanyang pinapakitang kasanayan sa pagsasalaysay. Ikalawa, itinuro sa amin ng aming guro ang hinggil sa tamang paggamit ng rin, tin, raw, daw, ng namahaba at ng namaikli. Itinuro din sa amin ang iba't ibang uri ng panlapi. Anong kasanayan kaya sa pagsasalaysay ang aking natutunan? Tama, ang kasanayang gramatikal. Ikatlo, nagkukwentuhan ang magkaibigang Jasmine at Eileen hinggil sa kanilang pinuntahang dulang pangtanghalan. Sa kanilang pag-uusap, talagang humanga sila sa mga gumanap na aktor, ginamit na mga musika at mga kasuotan ng gumanap. Tuwang-tuwa na nag-uusap ang dalawa. Ano kaya ang pinagkuhanan nila ng paksa? Tumpak, sila ay kumuha ng paksa hinggil sa kanilang napanood. Ika-4, nabasa ko ang tungkol kay Pio Valenzuela. Nalaman ko na ang kanyang ina ay si Lorenza Alejandrino at ang kanyang ama naman ay si Francisco Valenzuela. Sila ay mga tubong Pulo, Bulacan at ikatlo siya sa magkakapatid. Naging doktor siya at inilaan ang kanyang buhay sa paglilingkod sa bayan ng Bulacan. Anong uri kaya ng pagsasalaysay ang mayroon sa aking nabasa? Tama, ang aking nabasa ay isang talambuhay. Ika-5, ang aklat na aking nabili ay patungkol sa mga karanasan ng mga Pilipino bago tayo masakop ng mga Kastila. Nalaman ko na napakayaman pala ng ating kultura, magmula sa paraan ng ating pagsulat na tinatawag na baybayin hanggang sa mga uri ng awitin, sayaw at mga pananamit.
Tunay na nakabibilib ang mga Pilipino noon. Ano kayang uri ng pagsasalaysay ang aking nabasa? Tama! Ito ay hinggil sa kasaysayan ng ating bansa. Tunay na naunawaan na ninyo ang ating paksa sa araw na ito. Pagbutihin nyo pa hanggang sa muli. Paalam! Maraming salamat sa iyong panonood. Huwag kakalimutang i-like ang video na ito. Mag-iwan ka na rin ng comment sa ibaba. Pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated. Salamat! Paalam!